Hey guys, kumusta kayo? At muli mag-unbox tayo ngayon. Pag-uusapan naman natin itong laptop na meron tayo. Nakita ko lang to guys sa Lazada pati na rin sa Shopee. At ang specs ito ay 14.1 IPS LCD. At ang processor na ginamit dito ay i7 11th Gen. Taas nun. At pagdating sa storage, meron kayong dalawang pagpipilian dito. Naka 512GB na siya at 1TB at 16GB DDR4. At makikita nyo to guys sa Lazada, pati na rin sa Shopee. Ang price ito ay 24,990 pero mas maganda kung bibili kayo sa Shopee dahil merong discount. Hey guys, kumusta kayo? At ayun nga, mag-unbox tayo ngayon. Pag-uusapan natin itong Nincure N14 Pro. Notebook nga lang siya. Laptop na rin, ayun. Anyway, medyo matagal din tayong hindi nakapag-unbox dahil meron lang mga inasikaso, merong naging problema, and nagpahinga din. Kaya halos ilang buwan din ako hindi nakapag-upload. Kasi nga, kaya ako hindi nakapag-upload kasi nagkameron nga ng konting problema, nagpahinga na rin, at ayun. Sabi kasi kaya daw ako ay hindi nakapag-upload na dahil daw nahack na yung aking YouTube channel at saka yung Facebook page ko. Kaya daw ako ay hindi na nakapag-upload. Pero ang dahilan is, yun nga, nagkameron lang ng konting problema. And ayun, nagpahinga lang din ako ng konti. Okay, dito na tayo nga sa laptop natin or dito sa notebook natin. Ayan, notebook lang yung nakalagay dito. At i-unbox na natin agad. Makikita natin dito sa loob ng box yung ating mousepad and yung user manual and yung laptop natin or yung notebook na Nincure N14 Pro. At itong mahabang box na meron tayo dito, actually hindi naman talaga siya totally na freebies, pero meron siyang kasama na wireless mouse and yung charger natin. Okay, dito na tayo sa notebook natin or dito sa Nincure N14 Pro. Okay, dito sa notebook natin or laptop, well, kung titingnan natin, para lang siyang normal na laptop. And naka-matte finish, sakto lang yung laki dahil nga notebook siya. Dito sa gilid, andito yung USB port and yung 3.5mm jack, yung Type-C port sa kabilang side, USB 3.0, HDMI, and yung charging port natin. Sa ilalim naman ng laptop natin, makikita natin dito yung battery and yung dual fan. At kapag bubuksan naman natin yung laptop natin or yung notebook, ito yung makikita natin, well, normal lang talaga na laptop. Pero makikita natin sa performance ito. Andyan yung keyboard, yung touchpad, and yung screen natin. At kung mapapansin natin guys, maliit lang siya or notebook lang. And yun, manipis lang siya and magaan. Medyo magaan ng konti. At ito yung sa screen natin, manipis lang din yung sa screen. Okay, wag na natin patagalin pa. Tara, i-set up na natin itong notebook natin or itong laptop para makita na rin natin kung magiging maganda yung performance ito at kung okay lang ba and kung fake ba yung specs ito. I-joke lang. Okay, dito nga tayo sa unahan ng ating laptop. Well, kung makikita nyo naman, napakasimple lang yung design nito at medyo manipis yung bezel, yung sa screen. At sa specs natin guys, 14.1 IPS LCD, naka 1920x1080p at 60Hz refresh rate. Well, obvious naman guys na nasa labas tayo ng bahay at para makita na rin natin yung brightness nitong laptop natin or itong notebook, well, magtatanghaling tapat na rin. Kaya para makita natin kung maganda ba yung brightness or mataas pa rin or kita pa rin kapag manunod tayo ng YouTube o kaya naman movies kahit nasa outdoor. Well, kung mapapansin nyo, nasa default settings pa rin naman yung brightness natin dito. Kitang-kita pa rin naman siya kahit nasa labas ng bahay. Sa processor naman na ginamit dito ay i7 11th Gen up to 4.7 GHz at built-in na GPU ginamit dito. Sana naman ay pwedeng palitan yung GPU para kung sakali mag-upgrade ay okay na okay. At dahil ginamit dito na processor ay i7 11th Gen, well, nagtry ako ng ibang mga application katulad nitong Canva. Pati na rin itong CapCut kung mahilig kayo mag-edit ng video. At nagda-download din ako ng Adobe Premiere para sa mga effects and animation natin. Well, kung kayo naman ay programmer katulad ko, meron nga tayo dito naka-installed na VS Code. Kaya nilagay ko itong VS Code kasi naglalaravel ako at the same time, full stack developer ako ng isang company. At hindi dyan nagtatapos guys kasi nag-install din tayo ng mga games dito katulad ng GTA 5. Ayan. Halos 80 gig yung GTA 5, sobrang laki kaya hirap din mag-download. Iba pa rin talaga kapag sa Android, no? Or sa mobile, meron lang konting frame drop pero still okay naman yung paglalaro ng GTA 5 dito sa laptop natin or dito sa notebook.
Naka-high resolution nga pala tayo dito, kaya yun, medyo ramdam ko rin yung frame drop dito pag naglalaro ng GTA 5. And another games na na-install natin dito sa laptop natin, itong Genshin Impact. Naka-high graphics din tayo dito sa Genshin Impact, kaya medyo ramdam ko rin na mayroong frame drop dito pag naglalaro ng Genshin Impact dito sa laptop natin. Well, dahil na rin siguro na nakarunning or nagra-run pa rin yung ibang mga application na mga nabuksan natin, kaya yun, nagkakameron ng konting frame drop kapag naglalaro ng mga games, lalo naka-high graphics. At ang ginamit na OS dito ay Windows 11 Pro. Well, updated naman itong ating OS, kaya wala na tayong problema dito. At 2.4 GHz at 5 GHz na rin yung connectivity natin dito. So, hindi na kayo mamblema kapag kukonek kayo sa inyong mga Wi-Fi. At sa storage na ginamit nga natin dito guys, 512GB SSD. And meron nga itong dalawang variant, which is 512 and 1TB na. At DDR4 na RAM, 16GB ang ginamit dito. At ang battery capacity ng laptop natin ay 4700 mAh battery. Well, kung magtatrabaho lang tayo dito, umaabot nga ito ng 4 to 6 hours. At sa kagaya ko guys na nag-edit ng video o kaya naman ay nagpo-program, well, umaabot nga lang ito ng hanggang 4 to 5 hours. Okay, dito na tayo sa features ng notebook natin or dito sa laptop natin. At ang brightness natin ito guys ay 280 nits. Medyo sakto lang naman yung taas ng brightness ito. Ayan, pagka itataas pa natin, may ililiwanag pa naman siya kahit nasa outdoor ay kitang-kita pa rin naman. Naka-plastic pa yung sa touchpad natin. So, tanggalin lang natin muna para makita natin kung smooth ba siya or soft touch kapag gagamitin natin yung ating touchpad. Pagdating sa touchpad, wala naman ako naging problema. Okay naman siya and soft touch naman talaga siya. Ganun din sa left click and dun sa right click. Okay na okay pa rin naman. Kapag pinipindot mo or tinatouch mo, nasunod agad naman siya kaagad. At syempre, meron ding backlight yung keyboard natin. Meron dalawang adjustan ito. May pampahina at meron pampalakas din. Ayan. At speaking of keyboard, well, matatry natin guys kung mabilis ba ako mag-type dito sa keyboard natin. Dahil yun nga para malaman din natin kung smooth mag-type dito sa ating notebook. Sa keyboard naman, okay naman. Soft touch din naman siya. At medyo mabagal lang talaga ako mag-type ngayon. Dahil iba yung pagiging programmer sa typer, ano? Ayun, di joke lang. Pero sa totoo lang, soft touch din naman talaga yung keyboard ng Nincure N14 Pro. At sa mabibilis mag-type, wala kayong magiging problema dito sa notebook natin. At ang kagandahan din dito sa notebook natin, magaan lang din at manipis lang din siya. So, konting ingat lang din para hindi masyadong magka-problema yung notebook nyo. O mas maganda meron kayong lagayan talaga para hindi ma-damage yung screen or yung notebook natin. At ayun nga guys, overall ang masasabi ko dito sa notebook natin or dito sa Nincure N14 Pro. Unahin na natin yung quality ng notebook. Matibay naman yung laptop natin or yung notebook. Lahat gumagana yung mga functions. And then sa itsura, normal lang na notebook or laptop. Pero kung sa specs ang basehan, papalagtong notebook natin. Kasunod, itong price ng ating notebook. Well, 25,000 meron ka ng ganitong specs. At kung dadagdagan mo pa ng 2,000 pesos, ay makakabili ka na ng 1TB na ganitong laptop. Kung sa ibang brand, yung ganong price around 25,000 to 28,000 pesos, ang mabibili nyo lang doon ay i3 to i5. At kung sa AMD naman, siguro yung Ryzen 3 ang mabibili nyo doon. At sa performance ng notebook natin, well, okay na okay din naman siya. Pero sa games, merong konting frame drop. Pero sa mga application, ay hindi naman siya naglo-loading. Lalo na sa programmer na katulad ko, nakapag-code naman ako na maayos, lalo na kung sasamahan pa natin ng SQL Server. At ayun, maganda dalahin kasi maliit lang siya or manipis. Sa battery naman, wala naman ako nagiging problema, lalo na kung SOCMED lang gagamitin natin. Tumatagal naman siya ng 6 to 8 hours, pero katulad ko na nag-edit ng video and nagko-code, yun, mabilis lang talaga siyang malobat. At isa lang yung naging problema ko dito, syempre wala tayo ditong customer service.
at sa China pa siya. So doon natin siya sasauli kung sakali mang merong problema yung notebook natin. Pero kung sakali naman na ganun nga at merong problema kayong nakita dito sa notebook natin, madali naman kausap yung customer support ng Nincure at pwede nyo kagad i-report or isauli kung meron mang defect dito sa notebook natin or sa mga laptop na meron sila. Kaya guys, ano masasabi nyo dito sa ganitong notebook? Okay lang bang bumili ng ganito? Or mas maganda pa rin na bumili sa physical store? Comment down below. At hanggang dito na nga lang, this is AFTR. For more video, please like, share, and subscribe. Peace! Bye!